Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May katotohanan ba or chismis lang ang balibalitang? Lumabas na raw ang warrant of arrest ng ICC laban kay Digong Duterte dahil po mga kabunyog na una na pong ibinalita ng Rapplers na lumabas na ang warrant ni Digong. At nabahiran ito ng intriga nang lumipad paalis ng bansa itong si Digong papuntang China na ang dahilan raw ng pag-alis nito ay para takasan ang ICC. Pero ano ba talaga ang totoo mga kabunyog? Alamin natin po dito kay Attorney Christy Conti kung ano ba talaga ang totoo. Anyway, panoorin po natin itong mga sinabi ni Attorney Conti. Apo, thank you, Attorney. Napatawag kami kasi nga nabasa namin yung balita na di umano ay inaresto na o may arrest warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yun? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan, yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno ang magsalita tungkol dito. Attorney, kanina kausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Naku, mag-abang-abang pala tayo. Kabahagi ng ICC, ang mag-a-announce niyan ay si Karim Khan. Kasi sa totoo, ang warrant of arrest, secret yan or confidential. Yung iba pang punto yung you have to unseal the warrant or make it public. And that moment will be announced by Karim Khan. In previous cases, a day after, in-announce siya na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Kaya may parang 2 stages pa yan. Na-request pa lang ba o meron nang lumabas o na-enforce na after yung pa. Ang problema, Attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. Nandun sa Hong Kong, nakikipag-meet sa OFWs. So, paano po yung pwedeng gawin doon? Would you know kung nakikipag-ugnayan na ang ICC sa China? Nako, I don't think that according to the member state ang China. Yes, correct. And has not indicated any intention to cooperate with it compared sa Philippines na ayaw man nating mag-cooperate pero dahil naging member tayo o sige may Interpol medyo ayaw na mag-cooperate. Kaya ang palagay ko either abangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant. That would signal the time that Duterte or anyone is an internationally wanted criminal. 2, abangan natin kung babalik si Duterte. So si Karim Khan or si Duterte kung babalik sa para sa araw ng Dabawenyo, parang meron sa March 16 na activity at sa pagsisimula ng local elections. Tandaan niyo, tumatakbo yan. March 28 yata ang type ng local elections at kung wala pa sa dito sa Pilipinas, nako, ibig sabihin, may isang bagay na pumipigil sa kanyang bumalik dito. Tsaka, Attorney, ang liit ng Hong Kong para magstay ka doon hanggang March 16. At ang sikip-sikip ng Hong Kong. Kaya, best case scenario and worst case scenario. Worst case, lilipad yan papunta ng mainland. Bilang kaibigan naman daw niya ang presidente, ewan ko lang, ngayon. Or lilipat siya sa ibang bansa kung saan mas tatago pa siya. Kaya maraming option para sa kanya at sadly, unfortunately, para sa atin, kailangan lang nating magabang. Opo, pero dahil wait and see tayo dyan sa development na yan, Attorney, siguro pakipaliwanag lang yung proseso bilang nabanggit ninyo, confidential yan kapag naglalabas ng warrant ang ICC. So kapag meron pong nilalabas na warrant, Attorney, ano ba yan? Sinoserve directly agad doon sa inaakusahan or idinadaan yan sa gobyerno at gobyerno ang mag-e-enforce nun? Yung pangalawang scenario. So, una muna, ang Office of the Prosecutor pupunta siya sa pre-trial chamber o yung lupon ng mga judges sa ICC, magre-request ng warrant. Kapag na-approve yung warrant, issued yung warrant kasi dapat huwes ang pumirma or mag-issue ng warrant. Kapag na-issue yung warrant, ipapadala ito doon sa gobyerno kung saan posibleng nandoon yung akusado. At sa atin, Pilipinas, papadala yan. Dati, kung member tayo, meron tayong official representative mula sa DFA. Ngayon, hindi ko sigurado kung may official representative pa yung Pilipinas. Pero may imagine ko, baka diretso sa Office of the President o kung sino man ang kanyang representative. Dadaan yan sa DOJ at DILG na may law enforcement powers
Ang DILG dahil nasa kanya ang police, ang DOJ dahil nasa kanya ang NBI. Siyempre, may pwede din silang eksena. Or kung kanino pa ibigay ng Office of the President. Sa ibang bansa naman, dadaloy na rin yan. Lahat ng member states ng ICC ay mabibigyan din ng kopya. At dahil merong agreement ang ICC sa Interpol, bibigyan din niya ng kopya ng Interpol kung sakaling public na yung warrant at ipopost sa kanilang website sa red notices or blue notices na internationally, kumbaga, wanted criminal. Nakacheck ko lang nung Interpol. 6 pa lang ang nandoon sa listahan na wanted ng ICC at wala pa doon si Duterte o kung sino pa mang ibang Pilipino. Pero attorney, kung halimbawa, nabanggit nga na ay pwede nilang ibaba sa Office of the President kung wala man tayong representative, paano kung hindi naging responsive ang gobyerno? Pwede ba tayong habulin ng ICC doon? Pwede in diplomatic channels. Pwedeng erase dun sa korte na, hindi sumasagot yung Pilipinas. Kaya lang, wala pa rin. Kumbaga, Office of the Prosecutor yung magbibigay or yung registry ng court. Pero, kumbaga, dudulog ka sa judges at sabi nila, Pilipinas, sumunod ka. Baka hindi rin pansinin anything that comes from the ICC. So, technically, what the Office of the Prosecutor can do is go to the court or yung tinatawag na Assembly of State Parties. Yung Assembly of State Parties, lahat ng members yun, mga December yan nagmi-meeting, tapos nag-uusap-usap at, baga, hindi to judicial meeting. Kumbaga, ito yung mga member state, tapos pag-usapan nila yung mga admin ng court. Yung Pilipinas, ano ba kasing ginagawa? Pwede tayong ma-invite doon. Pwede ding, dati kasi ma-attend tayo, pwedeng ma-invite o kaya pwedeng mapadala ng letter na, the state parties agree that you were remiss in your duty o hindi mo yung nagawa yung responsibilidad mo. Pwede mo bang? Ganun yun. At 125 or 124 member countries ang susulat na ganun. Parang that is speaking for all the member states of the ICC. Kaya diplomatic channel malamang ang nakanyan. Opo, natanong ko yung attorney kasi nga hanggang kanina nakausap nga po namin ang PCO, Yusek Castro, at in-echo din niya yung posisyon ng Pangulo na hindi magbabago dahil hindi tayo miyembro ng ICC ay hindi talaga maikipagtulungan ang gobyerno kung ano man ang magiging development po ng ICC. Well, sana maging consistent sila or pakita natin kung saan ba yung gray areas kasi parang depende sa kausap mo may ibang punto. Kaya ang tingin ko may political messaging din talaga itong Marcos administration patungkol dito sa Duterte warrant of arrest or arrest if ever at pressure mula sa publiko ang makakapagpasa tungkol dito. Palagay ko, kailangan mas maintindihan ni Presidente Marcos talaga na may batas, may basihan ang pag-aresto sa kanya. At mas pabor sa Pilipinas, hindi lang kay Marcos, mas pabor sa Pilipinas na maliti si Duterte at maimbestigahan. Libre ang investigation doon sa ICC. Yung investigation dito sa Pilipinas patungkol sa war on drugs, agree din yung Marcos government na dapat investigahan. Ang tanong lang, sino mag-iimbestiga? O ako sa kanila, sige ICC, mag-imbestiga kayo. Libre, wala tayong gagastusin. Right, kasi attorney, ang problem din kung hindi didinggin ng Pilipinas yung request o yung itong warrant ng ICC, medyo doble cara yung lalabas sa atin sa international community kasi pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, laging pahayag ng Pilipinas, we always follow the rules-based order. Pero ang rules-based order, di lang naman siya natatapos sa usapin ng sovereignty at ng territorial integrity, pero maging sa ibang aspeto, meron pa ring rules-based order. But attorney, isimplify natin yung discussion para sa mga ordinaryong Pilipino. Kapag ba na-arestos halimbawa ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte o kahit sinong Pilipino, let's say na wanted sa ICC, saan ba siya ikukulong? At ang kaso ba na crimes against humanity ay may piyansa? Kasi sa ordinaryong Pilipino, ang alam nila pag na-aresto ka, dadalhin ka sa estasyon ng pulis, tapos may mga kasong pwede ka magpiyansa. Una, ang kanyang pagkukulong, nandun talaga siya sa dahig kung saan mangyayari yung trial. Kasi, di ba, dito din sa Pilipinas, ikukulong ka din sa pinakamalapit na jail doon sa kung saan ka may kaso para mabilis at madali yung pagsipot mo sa korte. Yun naman yung kailangan Dapat makasipot ka sa korte. Hindi ka sinukulong bilang punishment o bilang rehabilitation. Kinukulong ka para masiguradong a-attend ka ng hearing. Ito yung
ito yung punto. Kung kailangan lang palang umattend ako ng hearing, pwede ba akong magpiyansa? Pwede. At depende yan sa ICC. Hindi lang siya katulad ng proseso natin, pero pwede. Pwede mong sabihin yung exceptional circumstances o yung posibilidad na, magaan lang naman, hindi naman ako yung mastermind dito. At so, yan yung general framework. Kung ako, palagay ko, baka hindi pa si Presidente Duterte ang makaka-apply o magagrantan ng quote-unquote bail or temporary liberty. Kasi siya yung, kung sakali, most responsible. Kumbaga, hindi ko na siya paaasahin. Napapayagan siya. Kasi yung bail ay para siguraduhin haharap sa mga akto niya, mukhang hindi sa haharap at talagang guguluhin niya lang ang proceedings kapag pinayagan siyang temporary liberty. Attorney, how wise would it be for the government to issue a whole departure order against doon sa iba pang akusado nitong kaso sa ICC? Medyo strict ang rules or yung domestic rules natin ng whole departure order ay dapat may domestic case. Kaya actually, sisihin ko din ulit yung Marcos government kasi ang isang basihan nila, agree sila na kailangan imbestigahan ang war on drugs. Agree sila na mali ito at may kailangang mga managot. Pero, nung sabi na, sige, magkasuhan na tayo, naalala nyo, nag-announce yung Quadcom, meron kaming findings. Tapos, nag-announce yung DOJ, mag-iimbestiga kami. Marso na, wala pang nangyayari. Kaya, babalik ulit sa kanila yun. Walang domestic charges, walang whole departure order. Ang potential warrant of arrest mula sa ICC o kaya sa local court ay kailangan mo panindigan ng kakaiba, ibang level, di ba? Na sabi mo sa Bureau of Immigration, meron na parating na. Mahirap yung maging basehan ng ganun kalabnaw, hindi pa sigurado. Pero ito, baka hindi whole departure order pa ang nalaman ko ito sa Bureau of Immigration. Pwede silang maging mapili. Actually, maraming paraan dyan sa BI. May tinatawag silang International Lookout Bulletin Order. Meron din silang tinatawag na Alert Departure Order. At kahit na sino, pwede nilang pigilan actually na lumabas ng bansa basta kumbaga lalagyan lang nila ng basis at ikakategorya niya din sa mga something order. Kailangan lang may proseso. At dito sa ILBO, International Lookout Bulletin, saka ADO, Alert Departure Order, may ibang proseso na mas madali palagay ko. So, totoo, kini-question ko din to dati kasi arbitrary. Pero makukuha mo naman later on yung materyales or information bakit pinipigilang lumabas. Kung mahatulan, attorney, kung sakaling ma-convict, saan makukulong ang isang akusado sa ICC? Siguro, for example, kung si dating Pangulong Duterte po ay mahatulan, saan siya makukulong? Sa dahig din po ba o pwedeng i-request ng gobyerno ng Pilipinas na ilipat dito yung kanyang kustodiya sa pagkakakulong? Actually, pwede sa bilibid. Nung member state pa tayo, sa totoo, kahit na sinong convicted, pwedeng mag-volunteer or pwedeng sabihin ng isang member state, uy, dito na lang yan. So, yan yung host country. Ngayon, ang mga nag-host, Belgium, Netherlands, medyo masaya yung mga buhay ng mga doon. Wala pang nagvo-volunteer na sabihin na natin third world country. Sayang, kasi kung makonbikta na, libre tayong mag-volunteer ng bilibid para sa kahit na sinong convicted ng ICC. Ngayon, kung Pilipino ang makonvict, kahit hindi member ang Pilipinas, palagay ko, pwede tayong mag-volunteer. Kasi parang sasabihin ng ICC, sige, una, dati naman kayong member, and pangalawa, national nyo naman to. They can, kumaga, relax the rules as long as approved ng Assembly of States Parties at ng judges. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Attorney Conti. Ang katotohanan pala ay, wala naman palang inilabas na warrant ang ICC laban dito kay Duterte. Pero kung sakaling lumabas na ang warrant ni Digong, at hindi na umuwi itong si Digong dito sa Pilipinas galing China, ano ang mangyayari mga kabunyog? Papaano maihahain ang warrant laban kay Digong? Pakinggan natin ang paliwanag dito ni Attorney Conti. Sige, una sa lahat, mukhang ang lalabas, Interpol. Sa Interpol dadaan talaga yung warrant of arrest dahil si Duterte ngayon ay nasa bansa na hindi miyembro ng ICC. Whether nasa Pilipinas siya or sa Hong Kong na bahagi ng China. Pero parehong bansang ito ay miyembro ng Interpol. Pareho ay active member at nakapag-request na ng mga enforcement ng warrant.
Yung Interpol nga ang dinaluyan nung pagpapahuli natin kay Alice Guo. Kaya ngayon, tayo naman ang hinihiling na mag-cooperate. Kung dati ibang bansa ang hinihiling na mag-cooperate para hulihin ng isang tao na wanted sa Pilipinas, panahon na at lawful talaga na mag-request sa atin o kaya sa China na mag-enforce ng warrant of arrest kay Duterte sa Pilipinas man or sa Hong Kong. But Interpol obliged, no? May ganoong level, pero ang pagpapaalala lang na ang Interpol ay hindi police ng Interpol ang mag-i-implement yan. Local police pa rin, pero with the help of Interpol officials as regards data gathering. So, importante din yan na alamin. Kasi kailangan alam mo kung nasaan yung huhulihin mo. Interpol ang daluyan ng information tungkol sa location at posibleng pupuntahan pa ng mga suspect. Ma'am, regardless whether the country of origin and yung country kung saan nangyari yung crime does not fall under the Rome Statute anymore. To be specific, the Philippines was a member of the of the ICC at the time that the crimes were committed. Pasok na pasok po yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas noong panahon na naganap yung patayan, 2016 hanggang 2019 habang presidente si Duterte. At yung scope ng ICC investigation wala pa 2011, kaya saklaw na saklaw ang Davao City. Mga patayan doon and other inhumane acts, kabilang na ang torture, mga paghuli at saka arbitrary detention. Kaya from 2011 hanggang 2019 ang coverage ng ICC investigation with emphasis on Davao in the first few years. Yes, mukhang kikilos kasi yung ating kapulisan kapag may basbas ng presidente. It is a request, and technically it is a red notice with an instruction or a request to share information. Yung mismong pag-aresto, yung local police yung gagawa. Kaya ang tingin namin, talagang diplomatic channels dadaan itong pagpapahuli kay Rodrigo Duterte. At ako tingin ko hindi mahirap para sa Marcos administration na pagpasyahan na i-enforce namin itong warrant, itong international order, dahil yun naman ang ginagawa din natin sa iba pang issue natin sa international community. Dudulog tayo sa international community, hihingi ng order at hihilingin na respetuhin ito. Ito, kung may warrant of arrest mula sa International Criminal Court, panawagan dyan, respetuhin ng gobyerno ng Pilipinas order na ito. Kaya kailangan ang presidente dyan kasi ang mag-execute talaga niyan kung hindi DOJ ay PNP. So either NBI o police and both of these agencies are under the president. At makikita na natin yung sasabihin nila. Kung utusan kami, gagawin namin. Yun naman ang sabihin ng DOJ at DILG. Kung utusan kami ni Presidente, gagawin namin. So, doon pa rin ang punot dulo kay President Marcos who will decide to implement any warrant of arrest if ever issued ng ICC. Ma'am, sir, may nag-float din na possibility na kaya pumunta si former President Duterte doon ay yung possibility of asylum, no? Just in case, kasi alam naman natin malapit sa China. So, anong legal aspect, anong legal perspective doon? Pwede ba siyang humingi ng asylum? Just in case? Yes, well, kung ang basis niya sa asylum, sasabihin niya sa China, political persecution sa Pilipinas, pwede niyang sabihin sa China. Whether China will grant it or not, this decision ng China yan. In the end, kaibigan ng China si Duterte, pwede siyang proteksyonan, pero daw din siya, ang China will look out for its own interest. Pagtingin nilang masama sa interest nilang i-hold si Duterte, hindi rin siya mapagbigyan. But yes, he can always apply for asylum on the ground na persecuted siya. Lalabanan namin yan. Hindi siya persecuted dito. In fact, napakalakas niya nga . In fact, yung impeachment nga, hindi matuloy-tuloy dahil sa lakas nila . Huwag niyang sabihin na kapareho siya ng bayan muna na persecuted. President Duterte is still a very powerful person and a very rich person.
Ang daming pera ng mga yan at ang lakas ng poder ng mga yan to claim ng political persecution dito sa Pilipinas. At yung grounds criminal, hindi naman political, sir, di ba? I mean, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.